Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Diyos gumawa ng langit at ng lupa. Diyos nagbibigay ng buhay sa atin. Diyos nagbibigay ng hangin sa ating mga ilong. Diyos nagbibigay ng bagong lakas sa umagang ito upang maghanap buhay tayo, upang mabuhay natin ang ating mga mahal sa buhay. Hallelujah! Kaya dinggin ninyo ang pagmamahal ng Diyos na tumatawag sa inyo. Mahal kayo ng Diyos. Nais ng Diyos iligtas ang lahat ng tao. Nais ng Diyos ang lahat ng tao ay mapunta sa langit at walang mapapahamak sa impyerno. Ngunit paano natin masunod ang Diyos kung wala tayong narinig tungkol sa mga saway niya, sa mga hindi gusto ng Diyos, sa kanyang mga babala, sa mga kanyang mga saway sa atin? Paano natin masunod ang Diyos? Hallelujah! Kaya ating pag-aralan ang mga gawain ng tao na hindi kalooban ng Diyos. Maraming mga gawain ng tao na hindi kalooban ng Diyos. Totoo yan. Kaya sabi dito sa Jeremias, ay ganito, Jeremias chapter 17 verse 5, sinabi ni Yahweh, paparusahan kung sino mang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Paparusahan ng Diyos ang nagtitiwala sa kanyang kapwang lakas ng tao na may kamatayan. Ito mga hindi gusto ng Diyos. Mas nagtitiwala tayo sa turo ng tao, ngunit hindi tayo naniwala sa turo ng Diyos. Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Ang sabi dito ng Diyos na makapangyarihan sa Isaiah chapter 1 verse 13, sabi dito, huwag kayong magandog ng paimbabaw, nasusuklam ako sa inyo sa usok niyan. Nababagot ako sa inyong pagtitipon kong pista, bagong buwan, araw ng pamahinga, dahil sa panatili ninyo sa inyong mga kasalanan. Kaya kahit anong lapit natin sa Diyos, kahit anong mga pakulo natin sa ating simbahan, kung tayo ay nanatili sa kasalanan, ang Diyos ay napupuot sa atin. Dahil sabi dito, nababagot ako sa inyong mga pagtitipon kung pista, bagong buwan, at araw ng pamahinga, dahil sa panatili ninyo sa inyong mga kasalanan. Maraming mga tao na ginawa lamang ang mga bagay na ito ay isang parang nagprogram lang sila sa kanilang simbahan, ngunit nanatili sila sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang sabi dito sa verse 14, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahanan. Suyang-suya ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Bakit suyang-suya ang Diyos nasusuklam sa pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahanan? Dahil hindi naman Diyos ang ating pinaparangalan, kundi ang ribulto. Ribulto ang ating pinaparangalan. Ito ang mga gawain ng tao na hindi kalooban ng Diyos.
hindi kalooban ng Diyos. Napakaliwanag kaya ang sabi dito sa Kolosas chapter 2 verse 16, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at makapangyarihan sa sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang tagumpay. Ang sabi dito sa verse 16, kaya huwag na kayong pasasakop sa alinmang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahanan, bagong buwan o araw ng pamahinga. Yan sinabi ni Kristo. Sinusunod ba natin ang kanyang sinasabi? Kaya huwag na kayong pasasakop sa alinmang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahanan o bagong buwan o araw ng pamahinga. Sabi sa verse 17, ang mga ito ay anino lamang ng mga bagay na darating. Si Kristo ang kaganapan nito. Si Kristo ang kaganapan. Kaya wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na tayo ni Kristo Jesus sa pagsunod sa Diyos. Kaya maraming mga gawain ng tao sa bawat reliyon, iba't ibang pakulo. Ngunit kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, naligaw na tayo. Minsan, ang ginagawa natin ay hindi nakalooban ng Diyos. Hindi nakalooban ng Diyos. Napakaliwanag ito mga hindi kalooban ng Diyos upang malaman ninyo, para hindi kayo madaya ninuman. Dahil ang sabi dito sa Lucas chapter 10 ay ganito. Sa Lucas chapter 10 verse 3, humayo kayo, sinusugo ko kayo para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan o supot o panyapak. Huwag na kayong magdala ng lukbutan o supot. Ngayon, sinusunod ba natin ang Diyos? Kaya marami dito nagawali, madalang supot, sobre. Iba sigpaw upang sigpawin ang pira nyo. Kaya tayo nangangaral tayo dito. Kinuha natin ito na libre, walang bayad. Kaya ibigay natin sa mga tao ang kaligtasan na walang bayad. Binigay ni Kristo ang kanyang katawan upang ihandog sa atin. Ngayon, ano ang ganti natin? Ibigay rin natin ang ating sariling katawan upang ihandog kay Kristo Jesus. Kaya ito pinagbabawal ng Diyos na magwali ka, may dala kang supot. Hayaan mo mga tao na may pag-ibig sa iyo na magbigay ng pangmerinda mo. Pero huwag kang maglibot upang magbitbit ng supot dahil hindi ito gusto ng Diyos. Dahil sinabi dito ni Kristo Jesus sa Lucas chapter 10 verse 4, huwag kayong magdala ng lukbutan o supot. Kaya minsan nagawali tayo dito. Sinusunod natin si Kristo, ngunit paglaon may naglilibot pala dito, may dalang supot. Kaya nakita mo ang paglapastangan niya sa Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang magdala ng supot o lukbutan. Kaya kung may sino nagwawali dito, ang lilibot dito, may dalang supot, ipahuli yan sa pulis, nanluloko yan. Totoo yan, nagawali ako dito, maglibot siya, may dalang supot. Baka sabihin niya, kasama ko siya. Hindi ko siya kasama. Siya ay pula ang guro.
Antikristo dahil hindi niya sinusunod si Kristo na huwag magdala ng supot o lukbutan. Kaya respeto lang. Respeto lang. Kung nais mo mamira, doon ka nang maglibot sa harapan mo kung saan ka nagwawali. Huwag mo nang libutin ang iba na nagwawali dito. Baka kinakasangkapan mo ba sabihin mo kasama kita. Ikaw ay sumisira ng pangalan ng born again. Magpakilala ka na born again, maglibot ka, magdala ng supot, sinisira mo ang pangalan ng born again. Kaya minsan kapag sabihin mo nagwawali ka, ang akala nila nagdadala ka ng supot, naglilibot may supre, nakakasira ng pangalan ng born again. Kaya respeto lang, doon ka na maglibot sa harapan mo. Huwag mo nang libutin ang harapan ng iba. Kung saan ka nagwali, doon ka lang maglibot. Dahil kapag maglibot ka dito sa akin, pahuli kita sa pulis. Dahil nanluloko ka lang. Nakakasira ka sa imahe ni Kristo Isos. Nakakasira ka sa mga tao na ginagamit ng Diyos. Maglibot-libot ka, may dalang supot. Yan hindi kalooban ng Diyos. Kaya kung may nakita kayo naglilibot dito may dalang supot, ipahuli ninyo sa pulis. Dahil nanluloko yan. Totoo yan dahil sinabi ng Diyos sa Lucas chapter 10 verse 4. Huwag kayong magdala ng lukbutan o supot. Kaya pinagbabawal ng Diyos. Ang delikado, pati dito sa harapan ko, maglibot kayo at sabihin nyo kasama kita. Ako lang mag-isa dito, wala akong kasama. Ang naglilibot yan, manluloko yan. Nais lang niyang pirahan kayo. Hindi natin alam kung sino ang founder ng mga iyan. Hamakin mo buong Pilipinas, naglilibot sila, may dalang supot sa sasakyan, sa barko, sa iba't ibang lugar, sa palengke. Baka malaki pang kita niyan sa mga tao nagtatrabaho sa gobyerno. Baka kumita yan sila sa isang araw ng 10,000. Pagkatapos i-report nila doon sa itaas nila, 1,000 lang. Kaya ito, nakita natin ang espiritu ng mandarayang espiritu. Kaya mag-ingat kayo sa mga tao nagdadala ng supot at lukbutan. Nilinlang kayo sa pamagitan ng kanilang ginagawa. Kaya dito sa akin, pinagbabawal ko ang maglibot-libot dito may dalang supot. Mamaya hindi ko alam, nagbulong-bulong kayo sa mga tao at sasabihin ninyo na kasama ko kayo, mga balasubas kayo sa harapan ng Diyos. Kaya mag-ingat kayo. Ang Diyos ay nakatingin sa atin. Si Kristo Jesus nakatingin sa atin. Milyon na anghel, bilyon na anghel nakatingin sa atin. Tinitingnan ang ginagawa natin, bawat isa sa atin. Kung nangaral ba tayo sumusunod sa Diyos, sa Kanyang kalooban, o kaya hindi. O kaya naman nangangaral tayo dahil nais natin magkapira lamang. Pira! Dahil ang pira ay ugat ng pagkakasala sa Diyos. Kaya, ako naawa din sa inyo, ngunit pari-pariho lang tayo mga lingkod ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin ang mga tao sa pananalig kay Kristo. Ngunit, minsan, nakakasira na kayo sa mga lingkod ng Diyos. Minsan kami pinagbintangan na sabi nila, ano ba ginagawa niya? Nagwawali kayo sa labas? Oo. Kayo yung mga naglilibot ng mga supot. Sabi ko, hindi kami yun. Port watch yun. Hindi kami. Kaso ang problema, nagpapakilala sila na born again din. Kaya nakakasira. Kaya ito ginamit ng diablo upang sirain ang pangalan ng born again.
Kaya napakaliwanag, ito isang di paninirang puri, kundi itong katotohanan na dapat nating sundin. Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 34 ay ganito ang sinasabi sa 1 chapter 3 verse 34. Maliwanag ang sabi dito, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkaloob ng Espiritu Santo. Kaya ang mga sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi naman dito, sa 2 Korinto chapter 5 verse 20, kaya ako'y sinugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhig sa inyo sa pamagitan ko. Bakit parang Diyos namanhig sa inyo? Dahil binabasa natin ang salita ng Diyos. Kapag binasa natin ang salita ng Diyos, pumasok ang Diyos sa tainga mo, pumasok ang Diyos sa puso mo at sa isip mo. Ang Diyos magbago sa inyo, hindi ako. Ang kanyang makapangyarihang salita magbago sa inyo. Kaya ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit ang mga sinugo ng reliyon, sinugo ng mga organisasyon, hindi yan nagpapahayag ng salita ng Diyos, kundi nagpapahayag ng kanyang sariling kuro-kuro at opinyon. Yan, dyan mo makilala ang sinugo ng Diyos at sinugo ng reliyon. Dahil ang sabi dito, ang mga sinugo ng Diyos ay hindi niya kinakalakal ang salita ng Diyos. Ipinangaral niya ito ng libre. Dahil nakuha niya kaligtasan na libre, kaya pinamigay niya rin ang libre. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 2 verse 17, hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo. Buong tapat naming ipinangaral ang kanyang salita. Buong tapat namin pinangaral ang kanyang salita. Kaya sinabi naman ng Diyos sinabi niya dito sa 2 Timothy, sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, ikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Napakaliwanag, matiyagang pagtuturo. Yang sabi dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, inuutusan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Isos na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sabi sa verse 5, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pagtiisan mo ang mga kahirapan dumarating sa iyo, gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral ng mga buting balita. Tupdin mo ang mga iyon. Tupdin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Kaya napakaliwanag kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapan dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Kaya ito bilang tagapaglingkod ng Diyos, ginawa namin ang lahat
upang may bigay sa inyo ang kaalaman tungkol sa Diyos, para mibigay sa iyo ang impormasyon, ang mga hindi gusto ng Diyos, mga gusto ng Diyos, mga babala ng Diyos, mga saway ng Diyos. Kaya ito ating pag-aralan, ang hindi kalooban ng Diyos, ang pista ng mga patay. Kung isipin natin, maganda sa tingin natin. Kung tingnan natin, ito'y nakakabuti sa mga tao, ngunit hindi ito kalooban ng Diyos. Dahil hindi ninyo alam, sa tingin ninyo ay mabuti, ngunit ang dulo ay kapahamakan. Dahil sinabi dito, ito naman ang araw ng mga patay, pista ng mga patay. Ang sabi nila ito'y araw ng maalala nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Nung buhay ba sila, naalala ninyo siya? O kaya patumbayaan man lang ninyo at hinahamak at sinasaktan ang mga mahal niyo sa buhay na namatay? Kaya minsan, ang mga pangyari ito, drama lamang para tayo mga artista, drama. Hindi natin alam ang pista ng patay ay araw din ng kadiliman. Isang araw ng kadiliman ng pista ng patay. Ang mga tao ay nagritual kay Satanas. Totoo yan. Huwag muna tayo mag-react. Pakinggan muna natin ang buong kwento ng katotohanan upang may alam tayo at di madaya ng mga tagapagturo ng kasinungalingan. Para hindi tayo madaya ng tagapagturo ng kasinungalingan. Dahil sinabi dito kay Ezekiel chapter 18, verse 10, sabi dito, sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamatay tao at sinungaling, at hindi sumusunod sa alinmang tuntunin, ito'y bagkos ay nakipagsalo sa mga handaan sa mga burol, sumisiping sa asawa ng iba, umaapi sa mahirap, magnanakaw at hindi marunong magbayad ng utang, sumasamba sa Diyos-Diyusan, gumagawa ng kasuklam-suklam na gawain, at nagpapatubo. Palagay ba ninyo mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya, dahil bagkus siya'y nagpagsalo sa mga handaan sa burol. Ano ito? Handaan sa mga burol, pista ng patay. Naghahain-hain doon. Ang iba naman, nagpaparty. Party. Ano ba ang ginagawa ng tao sa araw ng pista ng patay? Sila ay nagriritual, kumakain, uminom, nagpaparte. Ini-celebrate nila ang araw ng kadiliman. Bakit araw ng kadiliman kanilang celebrate? Wala doon ang Espiritu ng Diyos. Wala doon si Kristo Isos. Dahil in-celebrate nila ang araw ng kadiliman, nagmamaskara sila ng nakakatakot na maskara, mga maskara ng demonyo. Iba't ibang klase na kampo ng demonyo ang kanilang pinahalagahan nila. Ang hindi nila alam, ang espiritu ng mga demonyo ay nakikisali sa kanilang pagparty-party. Tumatalon-talon ang mga demonyo sa kanilang tabi, hindi nila nakita. Tingnan mo,
Pag may party-party sa panahon ng araw ng pista ng patay, may nangyayari, may nangyayari na masama. Minsan hinahalad sa demonyo. Naghahalad sila sa demonyo. May namatay. May mga babae, hinalad ang kanyang virginity sa demonyo pag nalasing na. Ganyan nangyayari sa mga party-party sa araw ng patay. Ako matagal ako sa Manila, pagpista ng patayan, inuman, kasayahan. Pag nalasing ng mga babae, sila pa nanguna-una. Totoo yan, dito sa atin sa Antique, ito'y barbaric na lugar. Halos hindi iba na nangyari dito. Inosente yung mga tao, ngunit ang mga tao sa syudad, sa buong mundo, ganyan ang mga nangyayari. Party-party, pag nalasing hindi na makauwi sa bahay, tuloy na sa lodging house, tuloy na sa mga hotel. Kayo naman dito sa liblib na lugar, ano ginagawa nyo? Kakain-kain lang kayo ng suman at magkwento kay amo at kay bao. Napakalayo ng ating buhay sa buhay ng mga tao sa syudad. Kaya nagugulat kayo, pero hindi nyo alam ito dahil dito tayo sa liblib na lugar. Sa lugar ng Antique, kabundukan na lugar. Kaya hindi natin alam. Ito'y kung napunta kayo sa syudad, ma-reveal sa inyong mga mata, makita ninyo at masaksihan ninyo at ginagawa ninyo doon. Kaya ang iba ay naghandog sa mga disdiyusang ribulto. Kahit dito sa atin, sa barbaric na lugar, liblib na lugar ng mundo, nag-aayin tayo sa ribulto ng suman, kung ano-ano na pagkain. Ito isang ritual. Hindi ninyo alam itong isang ritual. Kaya sabi dito sa Usias chapter 4, ay ganito ang sinasabi, verse 6, "Nalipo lang aking bayan dahil di nila pagpalaga sa akin, sapagkat itinakwil ninyo ako, kayo'y tinakwil ko rin. Dahil itinakwil ninyo ako, kayo'y takwil ko naman. Kayo bilang mga sardote at yaman nakalimutan ninyo ang aking kautusan, kakalimutan ko rin ang inyong mga anak." Sino ba itong mga sardote? Sila mga pare noon. Dahil ang sabi sa verse 9, at ngayon na ang mga nangyayari kung ano ang mga sardote, mga kaparian, gayon din ang bayan, kaya paparusahan ko sila kapwa. Dahil sa masama nilang gawa. Ano ba masama nilang gawa? Sa araw ng pista ng patay, nagre-ritual sila kay Satanas. Nag-aayin sila sa mga ribulto. Ito hindi natin alam. Dahil hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia. Mas mabuti siguro makinig tayo upang may nalaman tayo sa sinasabi ng Diyos. Dahil sinabi ito ng Diyos kay Pablo sa unang Korinto chapter 10 verse 19, sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na sumasamba sa Diyos ang ribulto. Ang sabi dito, ano ba ang ibig kong sabihin? Ano ba ang ibig sinasabi ko? Kung bang may kabuluhan ang Diyusan o ang pagkain inahandog sa mga Diyusan? Ang sabi, hindi. Sabi sa verse 20, ang naghahandog, ang ibig kong sabihin ng mga tao'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, nanalangin sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo.
napakaliwanag. Hindi gusto ng Diyos makaisa kayo sa mga demonyo. Hindi kayo makakainom sa saro ng Panginoon at sa saro ng demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dula ng Panginoon at sa dula ng demonyo. Napakaliwanag. Hindi ninyo alam. Hindi ninyo alam ito. Kaya makinig kayo. Ang mga tao ay pag dumating si Kristo, ang mga tao ito ay pagdating ni Kristo, mahulog sa kanila ang puot ng Diyos. Kung sakaling dumating ang puot ng Diyos, hindi naliliwanag ang araw, hindi naliliwanag ang buwan, malaglag sa langit ang mga bituin, mabiyak ang buong Panay Island. Ano gagawin mo dahil may ribulto ka? Di ba? Yayakap ka sa ribulto, sabihin mo, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Sinabi na yan sa Isayas. Sinabi na yan ng Diyos sa Isayas. Ganyan ang gagawin ng tao pag sakaling hindi na lumiwanag ang araw. Hindi na lumiwanag ang mga bituin, malaglag sa langit ang mga bituin. Sa langit, hindi naliliwanag ang buwan. Magkalindol na malakas. Ano gagawin ng tao? Sabi dito, ang natirang kahoy ginawa niyang Diyos na kanyang niluran at sinasamba. Dumadalangin siya sa ribulto. Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Yan ang katotohanan nangyayari sa mga tao. Ngunit ito naman ang katotohanan na sinasabi ng Diyos sa verse 10. Ang mga taong iyon ay mga mangmang at di inuunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinara ng isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip ang kaputol ginawa nilang ribulto ay ginamit nilang panggatong. Hindi man lang nila tinatanong sa kanilang sarili, hindi kaya karumaldumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang sabi sa verse 20, ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo, lubusan siyang nailigaw ng kanyang maling paniwala at mahirap nang maituwid. At hindi siya papayag, ang ribultong hawak niya ay hindi Diyos. Dahil hindi siya papayag, ang ribultong hawak niya ay hindi Diyos. Pag dumating ang puot ng Diyos, magdilim ang araw, dililiwanag ang buwan, malaglag sa langit ang mga bituin, magkaroon ng malakas na lindol. Ano ang gagawin ng tao? Sabi dito sa Revelation o Pahayag chapter 9 verse 20, ang nalalabi sa sangkatauhan, yung hindi namatay sa mga salot na ito, ay hindi to nagsisisi, hindi sila tumalikod at di tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga dispiyusang likha ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak bato at kahoy, na di makakita, di makarinig o makakalakad. Napakaliwanag ang sabi dito. Pagdating ng uring panahon, dahil doon kayo nadoktrinahan, yayakap kayo sa inyong ribulto, iligtas mo ako. Pagdating ng puot ng Diyos, maraming mamatay ng mga tao, 1/3 sa buong sanlibutan. Kaya sabi dito sa Pahayag chapter 9 verse 20, ang nalalabi sa sangkatauhang yaong hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisisi, hindi sila tumalikod at tumigil, at hindi sila tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga dispiyusang likha ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, bato at kahoy, na di makakita, di makarinig, o makakalakad.
napakaliwanag. Ito isang babala ng Diyos. Babala, pinagbabalaan sila ng Diyos. Ngunit hindi ito sinusunod ng mga tao. Dinaya sila ng doktrina ng reliyon. Mas mahal nila ang turo ng reliyon kaysa turo ng Diyos. Mas mahal nila ang salita ng tao kaysa salita ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito, ito'y pinagbabawal ng Diyos. Bakit ito ginagawa natin? Dahil dinadaya nga tayo. Ang sabi nila, imahen lang yan. Naniwala naman kayo na imahen. Hindi ninyo alam ang ibig sabihin ng imahen. Ito isang imahen ng pagsuway sa Diyos. Tulad ni Adan at ni Eva, sila'y sumuway sa Diyos. Hindi ang Diyos ang sinunod nila, kundi si Satanas. Tayo naman, sino ang sinusunod natin? Diyos ba o tagapagturo ng kadiliman? Dahil sabi dito ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 3, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Tingnan mo ang buong sanlibutan. Huwag mong tingnan sarili mo. Tingnan mo ang buong sanlibutan. Maraming mga tao sumasamba kay Buddha. Minilyon na tao, bilyon. Maraming sumasamba kay Allah, bilyon na mga tao. Maraming sumasamba kay Shiva, mga Diyos doon sa Indonesia, Cambodia, Thailand, Malaysia. Minilyon. At sa Pilipinas naman, may sinisamba rin tayong ribulto dahil si Satanas nagtago sa mukha ni Maria, nagtago sa mukha ni Pedro, sa mga santos at paniwalain kayo silang mga banal. Dapat ninyong lodluhuran. Kaya nakita natin, sinabi na dito ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng disdiyusan o kaya larawan o ribulto ng anumang nilalang nasa himpapawid o anumang nilalang nasa langit at nasa lupa. Huwag kayong iyukod o maglingkod sa alinmang mga disdiyusang iyan, sapagat ako si Yahweh ay mapanibuguhin. Paparusahan ko ang lahat na ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggat sa ika-4 salinlay. Napakabigat na parusa, 4 salinlay. Bakit napakabigat ng parusa ng Diyos? Dahil mismo si Satanas ang ating pinalit sa Diyos. Tayo ay tumalikod sa Diyos. Sumamba tayo sa ibang Diyos. Tayo ay tumalikod sa Diyos at sumamba sa ibang Diyos. At sabi nila, ginamit pa ang mga banal na tao para madaya ang mga tao. Dahil sabihin nila, ay banal yan. Hindi naman namin sinasamba. Napakalaking kasinungalingan sa araw ng pista sa mga lugar ninyo. Tingnan mo, ang mga tao nagaluhod sa kanilang patron. Pinapatungan pa, tumatakadol ang ulo, pinapatungan ng ribulto. Yan isang pagsamba sa bawat bayan, sa bawat city, sa bawat probinsya, sa bawat barangay. Nagritual ang mga tao kay Satanas. Marami tayong hindi alam. Bakit hindi gusto ng Diyos sumamba ang tao sa ribulto? Makinig kayo, dahil pinalitan ng tao ang Diyos kay Satanas. Sila ay nagtaksil sa Diyos. Sila ay tumalikod sa Diyos. Nagsamba sila sa ibang Diyos. Kaya ang sabi dito sa Jeremias chapter 2 verse 19, paparusahan ka ng sarili mong kasamaan. Ipapahamak ka ng iyong pagtataksil. Maranasan mo kung gaano kapait ang tumalikod kay Yahweh na inyong Diyos at mawala ng takot sa Kanya. Ako ang nagpapayag nito.
ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nagpapahayag nito. Sinabi niya sa Jeremias chapter 2 verse 5, sinabi ni Yahweh, ano bang nagawa kong kamalian? At ako'y tinalikdan ninyo. Sumamba kayo sa mga walang kabuluhang Diyos, kaya sila'y maging walang kabuluhan din. Sumamba ang inyong mga magulang sa mga walang kabuluhang Diyos. Sumamba rin kayo sa mga walang kabuluhang Diyos. Kaya sabi dito, sinabi ni Yahweh, ano ba ang nagawang kamalian? Ano bang nagawa kong kamalian? At ako'y tinalikdan ng inyong mga magulang. Tinalikdan rin ninyo ako. Sumamba kayo sa walang kabuluhang Diyos, Diyosan. Kaya sila'y maging walang kabuluhan din. Kaya pag tayo'y sumamba sa mga walang kabuluhang Diyos, ay maging walang kabuluhan din tayo. Tingnan mo, dahil sa katigasan ng ating ulo, ay may mga anak tayo na bingi. Bakit bingi? Dahil sumamba ka sa Diyos-Diyusan. Tingnan mo, ribulto, hindi yan makarinig. Nag-anak tayo na bulag. Tingnan mo, ribulto, hindi yan makakita. Nag-anak tayo ng pipi. Dahil yan isang sumpa. Dahil sumamba tayo sa Diyos-Diyusang ribulto. Tingnan mo mga ribulto, hindi yan makapagsalita. Ganyan ang mangyayari sa mga tao sumasamba sa ribulto. Bakit minsan may mga anak tayo na hindi normal? Dahil ang ribulto wala yang utak. Kaya magkaroon tayo ng anak na walang utak. Humihinga lang siya, ngunit wala siya sa tamang pag-iisip. Yan bunga na pagsamba sa ribulto. Baka hindi nyo alam ang mga bakla at mga tumboy, bunga yan ng pagsamba ninyo. Bunga yan ng pagsamba ninyo sa ribulto. Yan hindi ninyo alam. Yan ay isang sumpa. Isang sumpa yan. Maraming mga bagay di natin alam. Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 1 verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, sila hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal nang tinalikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga tao, ang larawan ng mga taong may kamatayan. At sabi dito, kaya pinabayaan sila ng Diyos sa kanilang maruming hanggang magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Pinaligtan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ang kasinungalingan. Dahil dito inayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita. Ayaw na magpagtalik ang mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din naman ang ginagawa ng mga lalaki. Ayaw na makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila humahumaling. Ang ginagawa nilang ito ay nakakahiya, kaya hindi na sila makakaiwas sa parusa ng lisyang gawain. Hindi na sila makakaiwas sa galit ng Diyos. Dahil ito ang mga bagay na ito, bunga ito na pagsamba sa Diyos ang ribulto. Yan hindi ninyo alam. Paano niya sasabihin kung siya ang nagsasalita sa inyong simbahan ay ganun din. Ganun rin siya, kaya pinopromote niya ang kanyang sarili. Hindi ang salita ng Diyos ang kanyang pinopromote.
Kaya maraming mga tao di niya alam siya'y nagkasala sa Diyos dahil sa kanyang kulang sa kaalaman. Ganyan ang mga tao na kulang sa kaalaman. Kaya ang lahat na sumasamba sa rebulto ay maging walang kapuluhan sa harapan ng Diyos. Ang may sabi dito, Diyos ang may sabi nito. Binabasa ko lang, hindi ako may sabi nito. Binabasa ko lang sinasabi ng Diyos. Hindi gusto ng ating Diyos ang sumamba sa rebulto. Ito'y karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Isang karumal-dumal na hindi ninyo alam na inyong binalagan ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Isang karumal-dumal ang inyong pinahalagaan. Nakita natin ang sabi dito. Dahil kulang tayo sa kaalaman, lack of knowledge, kaya pinalagan natin ang karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 7, ay ganito. Sabi niya, inutos ito ng Diyos sa panahon. Inutos ito ng Diyos sa panahon ni Moises. Sabi ng Diyos, sunugin ninyo ang lahat na Diyos-Diyusan. Sunugin ninyo ang lahat na Diyos-Diyusan. Sabi dito, inutos ito ng Diyos na susunugin. Sabi sa Deuteronomy chapter 7, verse 25, sunugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyusan. Huwag ninyong pag-imbutan ng mga pila, ginto, ginamit nila sa mga iyon, sapagkat siya'y maging patibong ng inyong kahulugan. Dahil sa inyo ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Ito yung mga rebulto ay kasuklam-suklam sa Diyos. Huwag kayong mag-uwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam, sapagkat iyon ang maging dahilan ng pagsumpa niya sa inyo lahat. Tulad nung una ay sinumpa, kaya dapat ituring nakasuklam-suklam. Kaya ito sabi ng Diyos sa atin, ngunit sa atin naman, minahal natin ang rebulto. At hindi tayo papayag na siya'y hindi Diyos. Kaya ito pinapasunog ng Diyos. Kaya ano nangyari sa mga huling generasyon? Ano nangyari? Dito nagsimula ang Black Nazareno. Kasi noong unang panahon, pinasunog ng Diyos ang mga rebulto, ngunit ang mga kahoy noon ay sentinel, na ay parang bato. May isang rebulto doon hindi nasunog. At nakita ng mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sabi niya, itong tunay na Diyos hindi nasunog, Black Nazareno. Sa ating panahon, ginawang Black Nazareno. Yan, pinasunog ng Diyos, nakita ng mga tao sumasamba sa rebulto hindi nasunog. Sabi niya, itong tunay na Diyos. Yan ang sabi ng mga ninuno natin noon na walang kaalaman tungkol sa Diyos. At sa ating generasyon naman, Black Nazareno. Kita mo, sinasamba natin Black Nazareno. Milyon na tao sumasamba sa Black Nazareno. Bulay-bulayin nga ninyo, mayroon bang itim na Diyos na inyong sinasamba, na inyong pinahalagan? May itim na Diyos. Sino ang itim na Diyos? Yun ang inyong pinalagaan. Sino ang itim na Diyos? Ang itim na Diyos ay si Satanas. Ang ating Diyos na ating sinasamba ay ang Diyos na sa langit. Ang puti na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa at
nagbibigay ng hangin sa iyong ilong. Ito'y Black Nazareno, ito'y imahen ni Antichrist. Isang imahen ni Antichrist. Kaya hindi gusto ng Diyos magsamba sa mga rebulto. Sinasamba natin si Satanas. Sinasamba natin ang Black Nazareno. Sinasamba natin ang itim na Diyos. Dahil sa kulang ng kaalaman ninyo, napapahamak kayo. Lack of knowledge, sabi na ni Propeta Isaiah, Osias. Ang Black Nazareno, ang itim na Diyos, ay si Satanas. Yan ang mukha ni Antikristo. Hindi yan si Kristo. Yan ang mukha ni Antikristo. Kaya ito'y karumal-dumal sa mata ng Diyos. Hindi ba ninyo alam, kaya makinig kayo? Ang rebulto ay si Satanas. Bakit na masakit na katotohanan? Ito'y masakit na katotohanan. Halos hindi matanggap ng mga tao. Dahil napamahal na kayo sa inyong rebulto. Napamahal na kayo. Makinig kayo upang malaman ninyo. Pag-aralan natin si Satanas. Dahil sa kulang natin ng kaalaman, akala natin Diyos pa ang ating sinasamba. Hindi pala, si Satanas na. Dahil sabi dito sa Isaias, ay ganito sinasabi sa Isaias chapter 44, ay ganito ang sinasabi ng Diyos sa verse 17, ang natitirang kayo ay ginawa niyang Diyos na kanyang niluran at sinamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang sabi ng Diyos sa verse 10, ang mga taong iyon ay mga mangmang. At di nila inunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan sa katotohanan. Napakaliwanag. Sabi dito sa sinabi ng Diyos kay Propeta Isaiah chapter 45 verse 20, sinabi ni Yahweh, ali kayo lahat ng natitirang buhay mula sa lahat ng bansa, kayo mga mangmang na nagpapasa ng idolong kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagligtas. Dumadalangin tayo sa mga Diyos na hindi makapagligtas. Alam ba ninyo ang rebulto? Ang rebulto yan si Satanas. Ikwento natin ang buhay ni Satanas para malaman ninyo. Dahil wala kayong alam sa kwento ni Satanas, kaya napapahamak kayo. Tingnan mo kung paano ginawa si Satanas. Siya ay isang inukit na bato. Mamahaling na bato na may halong ginto. At diamante, yan ang paggagawa kay Satanas. Ngunit ang paggagawa naman kay Kristo Jesus, siya hinugot sa kanyang sinapupunan ng Diyos. Hinugot sa kanyang sinapupunan ng Diyos si Kristo Jesus. Sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, ginawa si Kristo Jesus. Ngunit si Satanas ay ginawa ito na isang inukit na mamahaling bato. Sabi dito, tulad na mo ay sa paraiso ng Diyos sa Hardin ng Eden, nabalot ka ng iba't ibang uri ng bato mamahalin, sardiyo, topasyo, diamante, nagniningning, birelo, onis, at hasping, walang kambing, sapiro, esmeralda, karbungko, ngunit ginto ang iyong inggasto. At ang pagkaukit dito ay inanda noong una pa. Nangisilang ka sa mundo ito. Sabi dito, nangisilang ka sa mundo nito, kirubin, ang itinalaga ko magbantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilakaran mo mga batong kumikinang, wala kang kapintasan.
mula nang isilang ka hanggat naisipan mong mamuhay sa kasamaan. Kaya natuto kang sumuway at namuhay sa kasalanan. Kaya pinagtabihan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kirubin sa kinatatayuan mo mga batong kumikinang. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapanatag ang iyong katayuan. Kaya binagsak ka ng Diyos. Binagsak kita sa lupa upang maging babala ng lahat ng bansa. Nakita mo si Satanas, imbis nga pasimbahin ang mga tao sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, pinasamba ni Satanas ang mga tao sa ribulto. Iba't ibang klaseng ribulto. Tingnan mo ang China dragon. Milyon na tao sumasamba sa dragon. Yan ay si Satanas, ang dragon. Dahil dito, sabi dito sa pahayag o revelasyon, bakit naging Satanas bakit ang dragon ay si Satanas? Dahil bago siya tinapon sa lupa, nagkaroon ng labanan. Gira sa langit. Nagkaroon ng gira sa langit. Ang sabi dito sa pahayag o revelasyon, chapter 12, verse 7, pagkaraan ito na sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ng kanyang mga anghel at ang dragon kasama ng kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ng dambuhal ang dragon, ang matandang ahas ng pangalan Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. Bakit tinapon dito sa atin ang mga diablo? Upang gamitin ng Diyos, upang subukan ang panampalataya mo kung ikaw sumusunod sa Diyos o sumuway sa Diyos. Nakita natin, kaya nung labanan na yon, sinugaban siya ng anghel sa langit at ginapos at tinapon sa banging malalim na walang hanggan. Sabi dito, sinunggaban niya ang dragon. Sabi sa pahayag o revelasyon chapter 20 verse 2, sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas noong unang panahon. Siya ay ang Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon at inihagis ito ng anghel sa baging walang hanggan ang lalim. Saka sinarahan at tinataka ng pinto nito pang hindi siya makakalabas at mandaya sa mga bansa. Kinakita natin, yan si Satanas. Kaya maliwanag dito sa sinasabi sa Ezekiel sa atin, Ezekiel chapter 28, ay ganito ang sinasabi sa Ezekiel, ay si Satanas. Kung paano si Satanas ginawa siya isang inukit na mamahaling bato na may halong diamante at ginto. Ngunit si Kristo Jesus naman, ginawa ng Diyos, ito'y galing sa kanyang sinapupunan. Dinukot niya sa kanyang sinapupunan at inipan ng hangin ng Espiritu Santo. Yan ang paggawa kay Kristo. Ngunit ang paggawa naman ng Diyos sa tao, siya'y alabok. Siya'y alabok. Ginawa ng Diyos ang alabok at inipan ang kanyang ilong at naging tao siya. Iyan ang paggawa ng Diyos sa tao. Tayo ay
isang material na walang halaga, isang alabok lang. Ngunit ang paggawa kay Satanas ay isang mamahaling bato, may halong ginto at diamante. Napakalayo natin talaga kay Satanas ang paggawa. Yan ang paggawa ng Diyos sa tao. At kay iba naman, siya'y isang hinugot ng Diyos, isang tadyang ni Adan at ginawang iba. Bakit kinuha ng Diyos sa tadyang? Marami naman buto na pinipagkunan. Bakit sa tadyang? Dahil itong tadyang natin ay malapit sa ating puso. Ito'y ang templo ng Diyos. Ang ating puso kay hinugot si iba sa tadyang na malapit sa templo ng Diyos. Yan ibig sabihin bakit doon siya maraming buto naman, bakit si iba sa tadyang kinuha ng Diyos upang maging iba. Dahil ang tadyang natin ay malapit sa puso. Ang puso natin ay templo ng Diyos. Kaya ibig sabihin, kinuha si iba malapit sa templo ng Diyos na buhay. Yan ang paggawa kay iba. Kapag naman kay Adan ay isang alabok, paggawa naman kay Kristo ay galing sa sinapupunan ng Diyos. Mangyari yan dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan sa lahat. Kaya si Satanas naman, ginawa siyang isang inukit na bato, na mamahaling bato, na may halong ginto at diamante. Yan ang pagkagawa kay Satanas. Kaya hindi natin alam, kaya pinasamba tayo ni Satanas sa mga ribulto. Lahat na ribulto, ang dragon, si Satanas rin yan. Ang Buddha, ang mga ribulto sa Indonesia, mga ribulto sa Cambodia, sa Thailand, sa Malaysia, nga mga ribulto. Lahat na ribulto sa buong sanlibutan ay si Satanas yan. Kahit si Maria, pagsamasamahin mo, tanggalan mo ng mukha yan, ang mga ribulto na yan. Hindi mo na siya matawag na Buddha, hindi mo na matawag na Maria, kundi ang tawag na lang sa kanila, ribulto, mga ribulto. Yan si Satanas. Dahil si Satanas nagtago sa mukha ni Maria, si Satanas nagtago sa mukha ni Pedro, nagtago si Satanas sa mukha ni Buddha, at iba't ibang santos sa Indonesia. Diyan si Satanas nagtago. Kaya akala nila yan ang kanilang Diyos. Totoo naman yan ang kanilang Diyos, si Satanas. Ngunit ang ating Diyos ay Espiritu. Dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan, hindi sa ribulto. Dahil ang sabi sa Ezekiel, chapter 28, verse 13, ay ganito, at ang pagkaukit nito'y ay nadanunguna pa nang isilang sa mundong ito, siya inukit sa mamahaling bato na may halong diamante at ginto. At ang pagkaukit dito ay nandanunguna pa nang isilang ka sa mundong ito. Napakaliwanag. Kirubin ang itinalaga kong magbantay sa iyo. Nasa ituktok ka na ng aking banal na bundok. Ang nilakaran mo mga batong gumiginang, wala kang kapintasan mula ng isilang hanggang maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Yan si Satanas. Nang lumakas ang iyong kalakal, anong kalakal ni Satanas? Pinasamba ang mga tao sa ribulto, sa buong mundo. Siya yun, hindi sa Diyos. Dapat ginawa ni Satanas, pasambayan ang mga tao sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kaya maliwanag, kaya lumakas ang kalakal mo, matuto kang sumuhay at mamuhay sa kasalanan. Kaya pinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kirubin sa kinatatayuan mong mga batong gumikinang. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan.
para mapanatag ang iyong katayuan. Kaya ibagsak kita sa lupa upang maging babala sa lahat ng bansa, maging babala sa inyong mga tao. Yan si Satanas, sabi dito ni Propeta Ezekiel chapter 28, verse 6, kaya naman ito pinagsasabi ng Diyos na si Yahweh, sapagat pilit mong ipagpantay sa Diyos ang iyong sarili. Ihulog ka niya sa ilalim na walang hanggan. Patayin ka, idagis, sa pusot ng dagat. Kaya dahil nagmamataas, nais ni Satanas makipagpantay sa Diyos kasi binagsak ng Diyos. Dahil ang sabi dito, ito ang kwento ni Satanas sa sinabi ng Diyos kay Propeta Isaiah chapter 14. At ngayon naman sasabihin natin sa inyo, basahin natin ang sinabi ng Diyos kay Propeta Isaiah. Sabi niya dito, Isaiah chapter 14, verse 12, ikaw ay nahulog mula sa langit, tala ng umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa, ikaw ay nagpasuko sa lahat ng bansa. Palagi mong sinasabi, aakyat ako sa kalangitan, sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Itayo ko ang aking luklukan. Upo ko sa ibabaw ng bundok ng Ilaga, sa dagong pulungan ng mga Diyos. Akyat ako sa ibabaw ng ulap. Papantayan ko ang kataas-taasang Diyos. Ngunit ano nangyari? Ano't nahulog ka sa kalaliman na walang hanggan. Kaya yan si Satanas, ambisyoso. Kaya lahat ng mga ginagamit ng Diyos na ambisyoso, ginaya lang nila si Satanas. Kaya ito ang kwento ni Satanas sa atin. Kaya sa iyan napakaliwanag, si Satanas ay isang ribulto. Bakit sinabi pa ng Diyos sa Exodo na ay ganito? Exodo chapter 20, verse 3, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyusan o larawan o ribulto o anumang nilalang na sa langit at nasa lupa. Dahil gagamitin yan ni Satanas. Huwag kayo niyo ko maglingkod sa alin mga Diyusang iyan, sapagkat ako si Yahweh ay mampanibuguin, paparusahan ko ang lahat na ayaw sa akin pati ang kanilang mga anak hanggat sa ika-4 salinlay. Kaya pag magsamba ka sa ribulto, isumpa ka ng Diyos. Isumpa ng Diyos ang mga anak mo. Isumpa ng Diyos ang mga apo mo. Isumpa ng Diyos pati anak ng apo mo. Hindi pa lumabas ang anak mo. Hindi pa lumabas ang apo mo. Hindi pa lumabas ang anak ng apo mo. Naghantay ng sumpa sa kanila. Naghantay ng sumpa sa kanila. Nakita natin, ito hindi gusto ng Diyos. Kaya ang mga tao ay napapahamak. Napapahamak dahil sa kulang ng kaalaman. Sinabi ng Diyos, ganyan kalaki ang galit ng Diyos kapag sumamba tayo sa ribulto. Dahil ang ribulto ay si Satanas na hindi natin alam na ating minamahal. Kaya hindi gusto ng Diyos ang mga tao sumamba sa ribulto. Ito ay may sumpa hanggat sa ika-4 salinlay mula sa iyo. Ang sumpa hanggat sa mga anak mo at apo mo at anak ng apo mo. Ito'y 4 salinlay. Papayag ka ba na ikaw ay may sumpa? May sumpa na isumpa ng Diyos pati ang mga anak mo at apo mo. Papayag ka ba? Naantay lang kayo mamatay lahat, nalay at kayo ay hulog sa impyerno. Dahil sa ating pagsuway sa Diyos, hindi natin dininig ang sinasabi ng Diyos. Ang di pinapakinggan natin ang turo, ang doktrina ng ating reliyon. Turo ng tao, hindi turo ng Diyos.
Ito ay isang mabigat na sumpa sa buhay mo. Pinalitan mo ang Diyos kay Satanas. Mahal ka ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos. Kaya ang mensaheng ito sa inyo ay isang pagmamahal ng Diyos. Nais ng Diyos iligtas kayo. Hindi natin sinabi ito para laitin kayo. Ito ay isang pagmamahal ng Diyos na inayag sa inyo na huwag kayong magsamba sa ribulto dahil ang ribulto ay si Satanas. Dahil marami kayong narinig siya, ang ribulto ay si Satanas. Ngunit walang nagpapaliwanag sa inyo kung paano naging Satanas ang ribulto. Kaya maliwanag ang sabi dito. Kaya maliwanag yan na si Satanas ang ribulto dahil sinabi na dito sa unang Korinto. Sinabi na sa unang Korinto na si Satanas ay ribulto. Sabi sa unang Korinto chapter 10 verse 19, ano bang ibig kong sabihin? Sinasabi ko ba may kabuluhan ng mga disdiyusan o pagkainandog sa disdiyusan? Sabi sa dito, sa verse 20, hindi. Ang ibig kong sabihin ng mga tao ay nagandog ng kanilang hain, nanalangin sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At ayaw ko mag-isa kayo sa mga demonyo. Hindi kayo makainom sa saro ng Panginoon at saro ng demonyo. Hindi kayo makakain sa dula ng Panginoon at sa demonyo. Hindi nyo pwede gamitin ang salita ng Diyos at nakaiharap nyo sa mga tao ang ribulto. Yan, maliwanag sa Korinto. Ito din maliwanag din sinasabi sa Revelasyon o Pahayag, chapter 9, verse 20, pagdating ni Kristo, ito'y katapusan ng mundo, magkaroon ng malaking kapigatian. Hindi naliliwanag ang buwan, hindi naliliwanag ang bituin, hindi naliliwanag ang araw, hindi naliliwanag ang buwan. Malaglag sa langit ang mga bituin at magkaroon ng malakas na lindol. Sabi dito, ang nalalabi sa sangkatauhang yaong hindi namatay. Sa mga salot na ito, hindi sila nagsisisi, hindi sila tumalikod at di tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga disdiyusang likha ng kamay, mga larawang ginto, pilak, bato at kahoy na di makakita, makarinig o makakalakad. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Bakit hindi natin maunawaan ito? Bakit? Dahil dinadaya tayo ng espiritu ng kalikuan. Ang tama na ay ginagawang mali, parang mali. Dahil ang tama ang inyong doktrina. Dahil mayroon kayong espiritu ng kalikuan. Dahil sabi dito, sinabi na dito sa atin ni Osias chapter 5 verse 4, dahil sa kanilang mga ginawa hindi na sila makapanumbalik sa Diyos sapagkat na sa kanila ang espiritu ng kalikuan. Sa kanila ng espiritu ng kalikuan, nakita natin kapag nasa atin ang espiritu ng kalikuan, hindi na natin pakinggan ang katotohanan dahil para magaling pa tayo sa Diyos. Dahil tinuruan tayo ng dyablo. Tulad ni iba, tinuruan ni Satanas. Kaya parang mamagaling pa siya sa Diyos kaysa sinumpa. Napakaliwanag. Kaya sinabi dito sa Jeremias ay ganito. Sinabi ng Diyos sa inyo. Sabi dito Jeremias chapter 2 verse 5. Sinabi ni Yahweh, ano bang nagawa kong kamalian? At ako'y tinalikdan ng inyong mga magulang at tinalikdan ninyo ako. Sumambas kayo
sa mga walang kabuluhang disdiyusan. Kaya kayo'y maging walang kabuluhan din. Sabi ng Diyos, nakita natin, hindi natin kilala ang Diyos, kaya sinamba natin ang rebulto. Hindi natin kilala ang Diyos, dahil sinamba natin ang rebulto. Sabi sa 1 chapter 4 verse 22, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing kay Kristo. Galing kay Kristo. Sabi dito sa verse 23, ngunit dumating na ang panahon. Ngayon na nga, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Yan ang tunay na sumasamba sa Diyos, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi pa niya, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ito pala ang hinahanap ng Diyos, ang sumasamba sa Kanya. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Dahil sabi sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Napakaliwanag. Ang Diyos ay Espiritu, dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngunit katigas naman ang ating ulo. Narinig na natin ang katotohanan, ayaw pa rin natin sundin ang Diyos. Narinig na natin ang katotohanan, ayaw natin dinggin ang Diyos. Kaya sinabi dito sa Isaias, ay ganito sa Isaias chapter 45, sinabi ng Diyos dito, Isaiah chapter 45 verse 20, sinabi ni Yahweh, ali kayo lahat ng natitirang buhay mula sa lahat ng bansa, kayo mga mangmang na nagpapasa ng idolong kahoy, dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagligtas. Napakaliwanag, dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagligtas. Kaya sabi dito sa pahayag chapter 9, ay ganito naman, verse 20, ang nalalabis ang katawan niya ang hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi sila nagsisisi at hindi tumalikod at hindi tumigil sa pagsamba sa mga demonyo, sa mga disdiyusang likha ng kanyang kamay, mga larawang ginto, pilak at bato at kahoy na di makakita makalakad. Napakaliwanag. Ang sabi naman sa unang Korinto chapter 10, ay ganito naman sinasabi sa unang Korinto chapter 10, ay ganito verse 19, ano bang ibig kong sabihin? Sinabi ko bang may kabuluhan ng disdiyusang rebulto o mapakaing inaandog sa mga disdiyusan? Sabi sa verse 20, hindi. Ang ibig kong sabihin ng mga tao'y nag-aandog ng kanilang hain sa mga demonyo. Ang mga tao'y nanalangin sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At ayaw ko maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo, sabi sa verse 21, hindi kayo makakainom sa saro ng Panginoon at saro ng demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dula ng Panginoon at sa dula ng mga demonyo. Sabi sa verse 22, ibig pa ba nating manimugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo, mas makapangyarihan tayo sa Kanya? Yan ang palagay ng mga tao sa California, na sila'y makapangyarihan pa sa Diyos dahil sila'y mga bilyonaryo. Kaya ano na ginawa sa kanila ng Diyos? Sinunog ang kanilang kayabangan,
sa Diyos. Dahil nilapastangan nila sa Diyos. Isa ba tayo naglapastangan sa Diyos? Tingnan nyo inyong sarili. Baka isa tayo naglapastangan sa Diyos. Panahon na upang magbago at magsisisi. Panahon na upang dinggin ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpalaya sa inyo sa mga maling aral at maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Ang katotohanan magpalaya sa inyo sa mga gapos ng dyablo. Dahil ang sabi dito sa Exodo chapter 20, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng Diyusan o kaya larawan o rebulto na anumang nilalang. Nasa impawat-pawid, nasa langit at nasa lupa. Huwag kayong yumukod o maglingkod sa alinmang mga Diyusang iyan, sapagkat ako si Yahweh ay mapanibuguin. Paparusahan ko ang lahat. Paparusahan ko ang lahat na ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak at kanilang mga apo. Tingnan nyo ang anghel sa langit. Ang anghel sa langit, hindi siya papayag na sambahin. Dahil alam niya, magagalit ang Diyos sa kanya. Dahil sabi dito, sa Pahayag chapter 22, verse 8, ito si Apostol Juan, ang santos na niluhuran ninyo. Pakinggan nyo ang kwento ni Juan. Nang makita niya ang anghel, ako si Juan, ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, nagpatira pa ako sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag, ako'y alipin din tulad ng iyong mga kapatid na propita at ang lahat na sumusunod sa mga salita ng aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Ang Diyos ang sambahin mo. Pati si Juan na apostol ninyo, ginaludluhudan. Nakita na anghel, nagluhod siya sa anghel, ginsaway ng anghel. Sabi niya, huwag kang lumuhod sa akin. Ang Diyos ang sambahin mo. Dahil kung tinanggap ng anghel na yun na simbahin siya ni Juan, magalit ang Diyos sa anghel. Kaya alam ng anghel na hindi gusto ng Diyos, kaya hindi niya pinayagan si Juan. Kaya sabi niya, ngunit sinabi niya, huwag, ako may alipin ng tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propita, ang lahat na sumusunod sa salita ng aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Dahil si Juan ay nagpatira pa. Kaya maliwanag, yan ang kwento ni Juan inyong santos. Bakit sinasamba-samba ninyo ludludan si Juan? Maliwanag sabi dito, ako si Juan, nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos narinig at nakita ko ang lahat ng ito, nagpatira pa ako sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang sambahin. Ngunit sinabi ng anghel, huwag, ako'y alipin tulad mo. Tulad ng iyong mga kapatid na propita at ang lahat na sumusunod sa mga salita sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. Nakita na natin, mismo ang anghel ay hindi papayag na sambahin. Maging si Pedro, hindi papayag na sambahin, hindi ninyo ito alam. Dahil hindi man kayo nagbabasa, naniwala lamang kayo sa doktrina ng iyong reliyon. Dahil sinabi naman dito sa Pedro, sinabi dito sa mga gawa, nang makita ni Cornelio si Pedro, siya nagpatira pa sa paanan ni Pedro. Nagpatira pa siya sa paanan ni Pedro nang makita niya
si Pedro ni Cornelio. Sino si Cornelio? Si Cornelio may takot sa Diyos. Kaya na makita niya si Pedro, sabi dito sa mga gawa chapter 10 verse 25, sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba siya kay Pedro. Sabi ni Pedro, ngunit sinabi ni Pedro, tumindi kayo, ako'y tao rin tulad ninyo. Ang Diyos ang sambahin mo. Kaya kung buhay lang ang mga santos, sawayin tayo ng mga santos, huwag niyo akong simbahin. Gawan niyo pa ako kasalanan sa Diyos. Maraming mga bagay di natin alam. Kahit si Maria, ay hindi siya papayag. Kahit si Maria, siya ay sumasamba sa Diyos. Sumasamba rin si Maria sa Diyos. Dahil ang sabi dito ni Maria, sabi sa Lucas, chapter 1 verse 46, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Pati si Maria, nagpupuri sa Panginoong Isos. Nagagalak ang puso ng kanyang espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Buti pa si Maria, nakilala niya ang kanyang Diyos. Ngunit tayo hindi natin kilala. Paano ni si Maria nakilala niya si Jesus ang kanyang Diyos? Dahil sabi dito sa Lucas chapter 1 verse 30, kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglili at manganganak ng isang lalaki at siya tatawaging Isos. Maging dakila siya sa ato at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibigay sa kanya ng Panginoon ang trono. Sabi dito sa verse 34, paano mangyayari ito? Gayon ako'y dalaga, tanong ni Maria. Subalit sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipanganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Kaya sabi dito sa verse 46, sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tagapagligtas ni Maria si Jesus. Bakit si Maria ang pinili ng Diyos? Dahil si banal, nakakalugod sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Hindi naman magamit yan ang Diyos ng mga taong makasalanan na doon ipanganak si Kristo, kundi pinipili niya ang mga banal. Kaya si Maria ay isang banal kinalulugdan ng Diyos. Pinili siya kasangkapan ng Diyos upang ipanganak ang Kristo na ating tagapagligtas. Kaya yan ang ating tagapagligtas, si Kristo Isos. Kaya napakaliwanag. Maraming mga bagay hindi natin alam. Si Maria ay kasangkapan lamang. Dapat ang ginagawa ni Maria, tularan ninyo, magpakabanal kayo upang maging kalugod-lugod kayo sa Diyos tulad ni Maria. Tularan ninyo si Maria, hindi para sambahin, hindi para magsipsip kay Maria, na si Maria ang tawagin nyo. Sabihin mo kay Jesus na iligtas ako, kalukuhan. Si Maria ngayon nasa ilalim pa ng lupa, hindi pa nabanhaw. Si Kristo lang nabanhaw. Tandaan nyo, yan ang hindi nyo alam. Bakit sumasamba kayo kay Maria, hindi pa nabanhaw? Si Pedro hindi pa nabanhaw. Hindi pa sila nabanhaw. Si Jesus lamang nabanhaw para paniwalaan ninyo si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya sabi dito, kahit kilala nila ang Diyos,
Siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Salit naghahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, na dimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal. Nang tinalikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan, at sasambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan. Sabi sa verse 25, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Kaya kayo, saan kayo naka-attach sa mga ngaral ba ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, o sa lingkod ng kadiliman? Saan kayo naka-attach? Kung sa lingkod kayo ng Diyos, tuturuan kayo ng tamang pagkilala sa Diyos, tamang pagsunod at takot sa Diyos. Ngunit kung doon tayo naka-attach sa mga lingkod ng kadiliman, tuturuan tayo ng mamaling aral, maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Kaya maliwanag ang sabi dito sa 2 Korinto, chapter 11. Sabi dito sa 2 Korinto, chapter 11, verse 13 to 15, hindi sila tunay na lingkod, kundi nandaraya lamang, nagkukunwaring mga lingkod ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan. Si Satanas man ay maaaring magkunwaring lingkod ng kaliwanagan. Si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kainatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Ano ba ang kanilang mga gawa? Sabi dito, pasambahin kayo kay Sos na ribulto. Ipakilala nila si Sos ay tao lang at hindi Diyos. Ngunit ang ating Diyos, ang ating Isos, ang Isos namatay na pako sa cross at sa ikatlong araw na banaw at umakyat sa langit. Iyon ang ating Isos. Hindi Isos nakapako sa dingding. Hindi Isos na tinatawag nila tao lang at hindi Diyos. Kaya nakita natin ang ating Isos ang umakyat sa langit. Dahil sabi dito, sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sino man nangangaral ng ibang Isos. Malugod ninyong tinanggap ang nangangaral ng ibang Isos. Kaysa pinangaral ko, tinanggap ninyo ang Espiritu ng at aral na itinuturo sa inyo. Kaya ito, sabi dito sa verse 3, ngunit nag-alala ko, baka malaso na inyong isipan at malayo kayo sa tapat at talisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni iba na linlang ng ahas na si Satanas, kayo din malinlang ng tagapagturo ng kadiliman. Masakit pakinggan, ngunit ito ang katotohanan. Masakit na katotohanan na tayo ay sa maling aral at maling katuruan. Kita mo nung unang panahon, binawal ang Biblia magbasa. Pinasunog ito ang buong Biblia, pinasunog. Ngunit hindi nila kayang pigilan ang salita ng Diyos na maihayag sa mga tao upang matagpuan natin ang kaligtasan. Nakita natin kaya mismo ang Diyos pinagbawal dito, huwag kayong maglingkod sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano ginagawa natin? Naglilingkod tayo. Maraming tayong hindi alam. Kahit mga mahal na araw, yan gawain lang yan ng mga simbahan, gawain lang yan ng mga tao, programa lang yan ng sanlibutan. Buong sanlibutan, nagaganap sila
Nag-celebrate sila ng mahal na araw. Mahal na araw ba talaga ito? Pati ang mahal na araw, ito'y araw ng kadiliman sa buhay ni Jesus, sa buhay ng mga apostol, ang mahal na araw. Paano natin masabi mahal na araw? Araw ng kadiliman sa buhay ni Kristo at ng mga apostol. Ang mahal na araw ay pinapaalala sa atin kung paano nila pinatay si Kristo, kung paano nila nilapastangan ng Diyos. Ito ay isang ritual. At pag-ritual kay Satanas upang mapalakas ang kapangyarihan ni Satanas. Nag-ritual ang buong sanlibutan. Nag-celebrate sila ng mahal na araw. Ang akala mo maganda, pero hindi. Pinapaalala mo sa mga tao kung paano nila pinatay si Kristo. Pinaalala sa mga tao kung paano nila nilapastangan si Kristo. Dapat ang ipaalala sa mga tao kung paano tayo iniligtas ni Kristo. Sapat na si Kristo pinago sa krus. Nag-agos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka, iligtas kayo, iligtas tayo. Ya'y sapat na kaligtasan na nais ng Diyos. Hindi na ipakita pa sa mga tao kung paano nila nilapastangan si Kristo, kung paano nila Hallelujah. Kaya nakita natin kung paano nila nilapastangan si Kristo. Yan ang ang mahal na araw ay pinakilala nila kung paano nila pinatay si Kristo at nilapastangan si Kristo. Dapat kung lagi natin i-celebrate ito, dapat maraming mga tao na bago, ngunit wala. Wala naman. Dahil hindi ito pagpaalala sa kabutihan ng Diyos, kundi pagpaalala ito sa mga tao kung paano nila nilapastangan ng Diyos at pinatay si Kristo. Si Kristo, kung paano nilapastangan ang Diyos, nilapastangan nila ang Diyos at si Kristo Jesus. Ito isang ritual ni Satanas at nagpapalakas ng kapangyarihan ni Satanas. Dahil ang sabi dito sa Episo ay ganito, Episo chapter 1 verse 2 ay ganito, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanibutang ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan ng Espiritong naghari sa mga taong suwael. Dati tayo kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Yang sabi naman dito sa Colossus chapter 9:10, hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo na may kapangyarihan sa buong katawan. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na may kapangyarihan sa buong katawan. Ang sabi dito sa verse 20, namatay kayo kasama ni Kristo at wala ng kapangyarihan ang Espiritu ng maghari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumunod sa alinmang tuntunin? Huwag umawak nito, huwag tumikim niyan, huwag maghipon niyon. Ang mga ito ay utos lamang ng tao tungkol sa mga bagay na ubos. At sa biglang tingin tila ang nakakabuti ang ganitong pagsamba, pagkumbaba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nila ay pagkumbaba at pananakit ng katawan, ngunit hindi ito makakapigil
sa pagmamalabis ng laman. Kaya ito ginagawa nila, akala nila doon sila patawarin ng Diyos. Ang pagpatingi ng kapatawaran sa Diyos ay galing sa puso mo. Himingi ka ng kapatawaran at sundin ang Diyos at huwag mo nang gawin uli ang nagawa mong mga kasalanan. Yan ang pagsunod sa Diyos. Kaya maraming mga tao hindi magpasakop kay Kristo Jesus. Kaya sabi sa Colossus chapter 2 verse 19, hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Kaya maraming mga tao hindi nagpapasakop kay Kristo Jesus. Hallelujah! Maraming mga tao hindi sumusunod sa Diyos. Kaya nakita na natin ang sitwasyon. Kahit ang araw ng puso, hindi rin ito kalooban ng Diyos. Ito'y mga gawain ng mga tao na hindi kalooban ng Diyos sa araw ng puso. Ang araw ng pusong ito ay isang panukala at aral ng tao at isang ritual na malaya ng tao, mga daya ni Satanas upang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Sa totoo lang, ang araw ng puso ay araw ng kadiliman. Nagsilabasa ng espiritu ng dyablo, espiritu upang magkasala ang mga tao, espiritu ng kataksilan, espiritu ng kahalayan, upang ang mga tao ay maging mahalay, espiritu ng simbuyan ng damdamin. Ang mga tao ay sa araw ng puso ay naging mahalay at nagtataksil sa isa't isa. Ano ba ang puso? Ano ba ang puso? Sabi dito, sinabi sa atin sa Jeremias chapter 17 verse 9, sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Sino nakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. At wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Totoo yan. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Sino? Sino maniwala sa puso ng tao? Ito isang mandaraya, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Ang puso ng tao ay mandaraya. At wala nang katulad, at wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Totoo yan. Dahil tayo ay may espiritu ng kahalayan. May espiritu tayo ng kahalayan, espiritu ng simbuyan ng damin. Kaya ang araw ng puso ay araw din ng kadiliman. Ang espiritu ng kahalayan ay nag-aasik sa atin. Inasik sa atin ang dyablo upang maging mahalay tayo, upang makagawa tayo ng kasalanan sa Diyos, upang lumayo tayo sa Diyos. Dahil ang sabi dito, sabi sa Colossus ay ganito, Colossus chapter 2 verse 5, kaya dapat mawala sa inyo ang pita ng makalaman, pangangalonya, kahalayan, mahalay na simbuyan ng damdamin, masamang nasa at ang pag-imbot ay isang uri na pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya maliwanag kaya dapat mawala sa inyo ang mga pita ng makalaman, pangangalonya. Ito'y mga espiritu ng dyablo, kahalayan. Espiritu ito ng dyablo, mahalay na simboy ng damdamin. Ito'y espiritu na umiiral sa buhay ninyo. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Dahil sabi sa pahayag ay ganito, pahayag chapter, sinabi dito sa pahayag chapter 14 verse 2, sabi dito sa pahayag chapter 17 verse 2, nakikapit ang babaeng ito sa mga hari sa lupa at nalasing sila sa kahalayan,
ang lahat ng tao sa sanlibutan, nalasing sa kalayan. Ito ang kamandag ng kahalayan ay pilit pinagawa ng espiritu ng kahalayan sa mga tao upang sila'y maging kampo ng dyablo, upang maging dahilan ng paglayo natin sa Diyos kung tayo gumawa ng kasalanan. Dahil sabi sa unang 1, chapter 3, verse 8, ay ganito, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Nais ng dyablo na magkasala ang mga tao upang lumayo tayo sa Diyos, upang maging kampon tayo ng dyablo. Itong araw ng puso ay pamaraan ng dyablo upang madaya ang mga tao. Ito ay isang ritual upang lumakas ang kapangyarihan ni Satanas sa pamagitan ng pag-alay ng mga birhen kay Satanas. Ang mga kampo ni Satanas ay nag-aalay ng mga birhen. Isang ritual ng mga tao na gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Ang araw ng puso, ito ay araw ng kadiliman. Maraming mga birhen na inaalay kay Satanas sa buong mundo. Milyon na tao inalay. Milyon na babae inalay ang kanilang birhen kay Satanas sa buong mundo. Milyon. Pag-araw ng puso, maraming nag-aalay ng kanilang birhen. Dahil sabi nila, araw ng puso naman, ibigay mo kung totoong mahal mo ako. Kaya yung mga babae naman nadaya. Yan. Pag-araw ng puso, ang lahat ng hotel, lahat ng lodging house, napuno yan sa buong mundo ng mga tao gumagawa ng kahalayan sa isa't isa dahil araw ng puso. Yan, milyon na birhen inahandog kay Satanas sa ibang araw. Hindi masabi na milyon, kaunti lang nahandog kay Satanas. Ngunit pag-araw ng puso, milyon-milyon na birhen inahandog kay Satanas sa buong sanlibutan. Alam ninyo yan, kayo mga lola, kayo mga nanay. Alam ko na eksperyensyahan ninyo ito. Ang sinasabi ko, marami ngayon, kayo mga tatay, mga lolo, na-eksperyensyahan nyo ito pag-araw ng puso. Madali makuha si nining. Dahil araw ng puso, araw ng pagmamahalan. Pre-love ang mga tao pag-araw ng puso. Ito ginagamit ni Satanas. Ang araw ng puso upang madaya ang mga tao, upang magandog sila ng kanilang virginity kay Satanas. Nakita natin, ito isang ritual na ginagawa ng tao. Pag-araw ng puso, ito'y araw ng kadiliman, maraming mga virgin inaalay kay Satanas sa buong mundo. Sa araw ng puso ay nandog kay Satanas na mayagpag ang espiritu ng kadiliman, espiritu ng kahalayan, espiritu na mahalay sa lahat ng tao sa mundo, espiritu ng simbuyo ng damdamin. Kaya sabi dito sa Kolosas, sinabi ito sa Kolosas ay ganito, Kolosas chapter 3, verse 5, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pita ng makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupot sa mga tao na lumalabag sa kanyang kalooban. Kaya pag-araw ng puso, maraming mga babae nag-aantay sa dilim, maraming mga lalaki nag-aantay sa dilim na hawak ang cellphone. Sabi niya, saan ka na? Saan ka na? Nandito na ako. Yan ang mga nangyayari sa inyo. Sino ba naka-experience yan? Pumunta sa dilim at sabihin na, nasaan ka na? Araw ng puso ngayon, nasaan ka na? Titibok-tibok ang puso mo dahil
Dahil sa espiritu ng simbuyo ng damdamin, espiritu ng kahalayan, kaya naging mahalay kayo. Araw ng puso, hindi naman kayo magsyuta, naginuman kayo, nagtinginan na kayo, ng malasing kayo. Malakit ang tingin nyo sa isa't isa. Wala nang ligawan. Wala nang ligawan. Hilaan na lang. Ganyan ang nangyayari pag sa araw ng puso. Nandoon sa atin ang espiritu ng kahalayan, espiritu ng simbuyo ng damdamin, espiritu ng kalibugan. Yan ang maatake sa atin upang makagawa tayo ng kasalanan sa Diyos, upang makapagandog tayo kay Satanas. Nakita mo, yan ang espiritu ng kahalayan, naging mahalay tayo. Kaya sabi dito sa Roma, kaya sinabi dito sa Santiago ay ganito, Santiago chapter 4, verse 4, mga taksel, hindi ba ninyo alam kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Kaya ang sino man nais na maging kaibigan ng sanlibutan ay naging kaaway ng Diyos. Paano tayo naging kaaway ng Diyos? Paano? Sabi dito sa unang 1 chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig samang sa langit, sapagkat ang lahat na sa sanlibutan ay nakakapukaw ng pita ng laman. Ang mga nakakatukso sa paningin ng tao. Ano ba nakatukso sa paningin ng tao? Kita mo lang labas-labas, pusod. Natukso ka na. Kita mo lang gisi-gisi mga damit at pantalon na parang narip. Natukso ka na. Yan ang sa sanlibutan. Nakita natin ang sanlibutan, nakakapukaw ng pita ng laman. Paano ang pukaw ang pita ng laman? Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 7 ay ganito naman sinasabi, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang humamaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Ang sabi sa verse, at ang nabubuhay sa laman ay hindi maaaring kalulugdan ng Diyos. Hallelujah! Ito lang ating mensahe. Sana may napulot kayong aral. Makikita mo ang mga hindi kalooban ng Diyos na ginagawa ng tao. Ito'y gawain ng sanlibutan. Ito'y gawain ng mga reliyon. Ito'y gawain lamang ng tao. Hindi yan gawain ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos. Kaya maraming mga tao nagkasala sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Bakit natin ibinulgar ito? Hindi upang laitin kayo. Binulgar natin ang lahat upang alam ninyo ang mga hindi gusto ng Diyos, upang hindi ninyo malapastangan ng Diyos at hindi ninyo magawa ang pagsuway sa Diyos. Kaya maraming mga tao hindi niya masunod ang kalooban ng Diyos. Dahil sabi sa Usias, napahamak ang aking bayan dahil sa kulang ng kaalaman. Kulang ng kaalaman. Kaya kailangan magbasa tayo ng Biblia upang lubos ang ating kaalaman tungkol sa kaligtasan. Upang lubos natin malaman, magkaroon tayo ng lubos na kaalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa pagkilala sa Diyos, tungkol sa pagsunod sa Diyos, tungkol sa pagtakot sa Diyos. Itong kaligtasan, hinahanap-hanap ninyo sa inyong reliyon. Huwag tayong gumawa ng kasalanan dahil ang kasalanan ay isang pader sa pamagitan ng Diyos at sa atin. Ang kasalanan ang maging dahilan upang lumayo kayo sa Diyos. Ang kasalanan ang maging dahilan upang maging kampon kayo ng Diyos. Upang maging kampon kayo ng dyablo. Ang kasalanan ang dahilan upang maging kampon tayo ng dyablo. Kaya ginagawa ng dyablo, padalan kayo ng espiritu ng kahalayan, simbuyo ng damdamin, upang maging kampon kayo ng dyablo para hindi nyo masunod ang Diyos.
pinadalan kayo ng Espiritu ng kalikuan upang hindi ninyo masunod ang Diyos. Maganda ng salita ng Diyos, ayaw ninyong dinggin ang Diyos dahil mayroon tayong Espiritu ng kalikuan. Dahil ang sabi dito, ang sabi naman sa Isaiah ay ganito, Isaiah chapter 5. Sabi sa Isaiah chapter 5, verse 20, kawawa kayong mga baliktad ang isip, ang mabuting gawa ay minamasama. Marami ngayon ang mga mabuting gawa ay minamasama. Ang masama naman ay mabuti. Ang masama ay mabuti, paggawa ng kasalanan, mabuti sa iba, masaya sila. Hindi nila alam ito isang daya ng dyablo. Ang sabi dito, ang liwanag ay naaring dilim. Ang liwanag na salita ng Diyos ay madilim sa kanilang kaisipan. At ang kadiliman naman ay liwanag ang turing. Mapait na ito ay sinasabing matamis. At ang matamis naman ay minamampait. Ganyan tayo. Baliktad ang ating utak, binaliktad ng dyablo upang hindi natin makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus. Binulag tayo ng dyablo. Binulag tayo. Kaya maliwanag ang sabi sa Ikalawang Korinto ay ganito, Ikalawang Korinto chapter 4 ay ganito sinasabi sa Ikalawang Korinto chapter 4. Verse 4. Sabi dito sa verse 3, kung may talukbong ang mabuting balita ay pinahayag namin, ito'y natalukbongan lamang sa mga taong napapahamak. Natalukbungan lamang sa mga taong napapahamak, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na si Satanas. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos na hindi makikita. Kaya ngayon, nalaman ninyo ang katotohanan magpalaya sa inyo. Magpalaya sa inyo sa mga maling aral, maling katuruan, turo ng kasinungalingan. Ang katotohanan magpalaya sa inyo sa mga gapos ng dyablo. Hallelujah! Sana may napulot kayong aral sa araw na ito. At ito'y isulat ng Diyos sa inyong mga tapi-tapi ninyong puso, iguhit sa inyong kaisipan ang katotohanan upang hindi manakaw ng dyablo. Hallelujah! Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Sinaway tayo ng Diyos dahil hindi niya gusto mapahamak tayo. Binababalahan tayo ng Diyos upang maligtas tayo. Tinuturo niya mga hindi niya gusto upang masunod natin ang Diyos. Hallelujah! Kay buti ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos upang matamo natin ang tunay na kaligtasan na hinahanap natin. Purihin ng Diyos. Hallelujah! Mayroon tayong kapatid mag-share din sa inyo tungkol sa kabutihan ng Diyos, pagmamahal ng Diyos sa atin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. So, praise. Hallelujah, praise God. Dalayawan ng Diyos sa kanyang aga, liwan kita, magpapagalantay sa tulong ng Ginoo. Yan daw ano kamayan ng Diyos, na nagpalangga ka natin, natulog ka natin ng kabuhi. Sa adya natin yun, liwan kita, natuguan kang tertuliyo, nga maka pamalandong pagit sa mga pulong. Yan daw ano kamayan ng Ginoo, na sustain ka natin ng kabuhi sa ating mga kinanglanan. Adlaw-adlaw kita nagakinanglan kang mga material nga ba